From January 26 to January 13, Mga laman yun petsa. ng first quarter Okay. store. So, noong ni-resume ng klase, tapos ang Christmas break, no, 1970 na yan, nagkaroon na kagad ng sunod-sunod na preparasyon. Meeting, mga pulong ang mga eskwelahan, etc. At nagtayo ng isang alliance. Ano kung mga eskwelahan ito? Yung mga state universities and colleges. Of course, yung University Belt ay isang Kompleto baluarte yan. yan ng Oo. aktivismo noon. UE, FEU, PCC pa noon, na ngayon ay PUP, Lyceum, lahat ng mga eskwelahan sa downtown Manila. No? Lahat yan may chapters ng mga samahang aktivista. So nagbuo ng isang alliance at ang tinarget ay yung January 26. Why? Dahil yun yung SONA. State of the Nation Sa Manila Address. pa ito, di Oo, ba? yung sinabi nyo kaninang National National Museum Museum. ngayon, doon dinideliver ang SONA. So dalawang grupo ngayon ng mga estudyante, dalawang kampo. Si Marcos Rito. Yes, yung tinatawag na mga radikal kami yun, At yung mga moderates. Ayan, Yun ang radical term. moderates. Moderates. Sa akin ng moderate. Moderates yan yung Lakas Diwa, Kasapi, at ang kanilang, isa sa kanilang pinakapopular na leader ay si Edgar Hobson ng Ateneo. Ng Ateneo. So, anong difference ng mga moderates doon sa... Well, grupo? doon sa halimbawa, ito na-exemplify noong January 26. Okay. Parehong dadalo yung dalawang kampo. Pero kami, laban sa Constitutional Convention. Kasi at that time, may ibinabandi lang Constitutional Convention, CONCON. Dahil yun daw ang solusyon sa maraming problema ng Pilipinas at that time. Baguhin ang konstitusyon kasi yun ang ugat ng problema. Sabi namin, hindi. Kahit 10,000 beses mong baguhin ang konstitusyon, ang problema mananatili pa rin. Anyway, dumalo ang mga moderates at sila nga ay para sa isang tunay, genuine na constitutional convention. So we were there, marami, tens of thousands, Unfortunately, for us, ang nakakuha ng permit ay yung mga moderates. So sila yung nandun Sila sa... yung binigyan kasi talaga. Yes, sila yung may hawak ng mikropono, sila yung mga speakers. Pero nagkaroon ng kompromiso na yung leader ng mga radicals pupunta rin doon sa espasyo, yung pinaka-balcony. So nandun yung mga, well, ayoko nang banggitin ang pangalan dahil mula sa pagiging radikal, siya ay naging ewan. Sino si Ewan? Sasabihin ko na, si Gary Olivar. Hello, Gary. Who was at that time the managing editor of Collegian at University Counselor. So, nasaan na siya ngayon? Well, naging spokesperson ni GMA. Naging Anyway, wala. nagkaroon ng pagtatalo dahil nung andyan na yung leaders ng mga radicals, biglang tinapos ni Edjop ang programa sa pag-awit ng pambansang awit. By after nung pagbansang awit, lalabas na si Marcos, may biglang lumipad ng kabaong na nagsisignify ng kamatayan ng demokrasya. May mga lumipad ng effigy ng buhaya. And that was it. Nagkaroon na ng nagkagulo na. Yun na yung start na. Nung nakaalis na yung presidential convoy, bumanat na ng husto ang military at ang pulis. At matindi talaga. Merong napaka-classic na picture. Yung isang jeep na ikot, na hinire namin, nandun yung PA system, punong-puno ng mga estudyanteng ang akala nila sila'y maliligtas sa pambabatuta kung sila'y nandun sa jeep. Merong isang babae doon na nakatuwad. Dahil puso ang miniskirt, kitang-kita ang kanyang legs. In fairness to her, maganda ang kanyang legs. Kasi si Miriam yun. Ang dalawang legs na yun ay ipag-aari ni Judy Tagiwa. Ayun! Hello, Judy! Hindi kami nagkwento. So matindi yung nangyaring police brutality. Siyempre ang kasunod ay ang yung pag-condemn, pag-condena. Kaya nangyari kaagad yung January 30, 31. Sa Malacanang na ito. Same student, same organization. Wala na yung mga moderates. Sige Kasi talaga. when we were there, mid-afternoon pa lang sa Laurel Street sa Malacanang, sila Edjop nandun sa loob ng Malacanang, meeting with President Marcos. Meeting with President Marcos. And kung natatandaan ko, doon sinabi ni Marcos na, who are you? Dahil ang sabi ni Edjop,
pwede bang isulat nyo? Put that in writing, your promise na hindi na kayo tatakbo sa susunod na eleksyon. Tapos sabi ni Marcos, sino ka? Anak ka lang ng isang grocer. Pero in fairness to Edjop, nung panahon na yun, yung grocery nila ang pinakamalaki sa buong Maynila. Anyway, nandun yung moderate, sasalabas kami, at well, nung dumilim na, nagkaroon na ng agitation, at nalaman namin na darating na yung Task Force Lawin from Central Luzon. Ito yung military na inassign sa pagtugis ng mga remnants ng hook sa Central Luzon. Anyway, ano yun, dudukutin na dapat kayong lahat? hindi, because hindi natakot ang mga estudyante noong January 26. Sabi nila kailangan ang mas malakas na puwersa. So ayun na, nagkaroon na ng gulo, at ang CISO battle ay umabot ng madaling araw ng January 31. So nasa labas kayo ng Malacanang? Anong Yes, the ginagawa whole of sa downtown inyo? Manila. I was, 18 years old at that time. Anong ginagawa Fresh ng na mga fresh. pulis sa inyo noon? Ano ba tawag sa Labanan pulis noon? talaga. PC? Ano ba Alam tawag mo, sa Philippine pulis? Constabulary. PC Philippine ba? Constabulary at Okay. the time, Philippine Constabulary. Labanan talaga as in, isang grupo dito, nandun yung mga pulis sa kabila, magbabatuhan ng Magkakabulan pillbox, kayo. molotov, habulan. At natatandaan kung kapag kami nagsisik ng refuge sa hindi namin malaman ng mga kalyihon at iskinita, pinapapasok kami ng mga tao, tinutulungan kami. Paglabas namin, kasama na namin yung mga hoodlum na andala mga pana. Ayun. So, nakikipaglaban na rin sila. Anyway, So yun from yung yun January yung height 30, 31. yun yung height talaga. At apat ang namatay. Apat o anim, hindi ko na matandaan. Maraming nahuli siguro. Oo. Kasama na ba kayo nun? Hindi, dahil ako mabilis tumakbo. Ayun. Tapos, ang isang pinagtaguan namin, yung tangke ng tubig sa FEU na napakataas. Sino naman na mag-aakalang may aakyat doon para magtago, napuno ang mga ospital ng mga sugatan, at talagang nayanig ang lipo ng Pilipino sa pangyayari. So after January 30, 31, kami na mga estudyante, ako nga hindi na ako pumasok after that. So turning point na Yes, talaga it was a yun. turning point Okay. for my generation. Oo. For my generation. In fact, marami sa amin hindi na pumasok sa mga klase nila. We went full time sa organizing. Hindi ko na nga namalayan, tapos na pala yung semestre. And you were going against yung constitutional Oo. convention. Okay. At after that, doon na namin ipinauso yung People's March, People's Congress, People's Court. And every month yun, meron Hindi kayo every month, every week. Oo, Okay. yung mga plaza sa iba't ibang Mirabal. distrito, yung Plaza Dilaw, yung mga plaza hindi namin napupuntahan sa Paco, sa etc. Pinuntahan lahat yan. Kumbaga, yung rallying dati-rati nasa Mendiola, US Embassy at Malacanang lang, dinala namin sa mga communities. Okay. Pati po ba sa mga probinsya? Yes, yun ang isang napakaganda na hindi na-highlight kapag dinidiscuss ang FUS. Lumaganap Malawak. ito mula sa Maynila, Kamaynilaan hanggang sa mga urban and town centers sa buong Pilipinas.